ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo din sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katawran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagal sang programa Balita, Issue, kag iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Setyembre 11, 2025. Nila mabiyan ang ikaduha sa apatalan ka Webes karong nga bulan sang Setyembre tuig 2025. Mangingo po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alagad, JP Herbas. Sa atong mga subitan palamati all over Western Visayas. Provinces sa Baclan, Iloilo, Capiz, Antique, Guimaras. Nagsuman sa atong mga kulturan sa probinsya sa Negros Occidental, maayad-ayad gid kaaga sa inyong tanan. Ginatami man sa isa kamayad-ayad kaaga ang tanan ng mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers na nag-upod sa atong sining na pagpangalagad online. Ang Radyo Pilipinas Iloilo mabatay live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Abiyan sa ating siling pagpangalagad subong aga. Maghahatag kita sa pila ka mga update angon sa siling matulog karon nga issue na atubang sa atong punso. Kag usisa sang mga miyembro sang Senado kag Kamara. Ini amo ang mga ginapayag maarwalya nga flood control project. Dari sa syudad sang Iloilo, may pilaman ka mga pagtiwa ang Iloilo City Government to determine kung existing man dari sa atong syudad ang ining ginakabig mga anomalous flood control project. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita sa mong iyang Webes, mag-check kita rin mga biyan sang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo, abangin panyempo sa mga adlaw sang Setyembre 11. Temprano pa mapaan na ang panyempo sa syudad. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa sining oras, ko po natin sa piyak na linya at give us the latest update from Pag-asa. Ma'am Yunol Silvestre. Ma'am Yunol, good morning.
Hi, hello, good morning everyone. Muna yung ating latest weather update para sa Supong Adlaw, Thursday, September 11, 2025. With the karon is rays ang nag-a-affect sa may Luzon, Visayas. Tungkol sa mga sistema, ang Western Visayas mag-experience sa magulungan, tugtog magulungan sa langatan, o may mga isolated na pag-ulan panglasig panag-o, tugas ng easterly. Mahina at pagkakasarangan naman ang hangin natin yung magaling sa direksyon northeast to east, na magadalas ang makanay tugtog makasaran pagpalad ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:40 a.m. pagpagatunod ini 5:63 p.m. karon sa hapon. Kung muna yung ating latest weather update, halang nila may email na weather station. Ako si Lenore Salvastra, Madam Magignan. Salamat. Ma'am Lenore, sa aton sining makuturan, may mga area ba na kita nga gina-expect nga mangin maulanon sa mga adlaw sa Huwebes? Yes, sir. Expect na natin sa pag-abot sa hapon nagka-PM maka-experience kita sa pag-ulan no ng tuwad ng history, sir. I see. Pero may identify kita ba mga area nga most likely ulanon karon sa hapon? Some parts, sir, sa Negros Occidental or din sa may ang Northern Panay, sir. Probably. For that, madamo nga salamat, Ma'am Lenore Silvestre. Madamo man salamat, sir. There we have it, mga biyan, ang latest update sa lakat sa panahon, gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo with Ma'am Lenore Silvestre sa pihak nga linya. So, easterlies, mga biyan, na nag-apekto sa aton sininga paniyempo, may posibilidad sa pag-ulan, especially karon sa hapon sa bahin siyang Negros Occidental and Northern Panay. Pahalong ginato ng talang mga kultura naton sa nasambit nga mga probinsya kung area. Posible pagluntad sa mga pagbaha. Kaya sa sining posible ng pag-ulan. Sa subong nga panempo, mga biyan, no? Bisan malipot na nga pag-ulan, apektado mga waterways naton. Adasing kalagataas ang level sa tubig. Gangan pagid kung magtingog ini sa taob o kung magduwan ini sa taob, ang tubig baha daw ko dugay gid mag-subside, mga biyan. So again, sa mga taga Northern Panay and at the same time sa mga areas ng Negros Occidental, halong-halong gid ha. Alas 9:11 na sa aga. Mabantayan ng mga biyan sa aton sininga pagpalagad sa mga aga, posible pagpalabot sa mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan sang pagsilibrar sa Marcos Day. Sa mga mga biyan kinasaulog ang kadawan former President Ferdinand Evelyn Marcos Sr. Ang presidente ang biyaheng Ilocos subong iyang adlaw agad na mag-upod sa sining nga selebrasyon. Kabantay siya sining nga mga mensahe ang mga kopdara naton sa Radyo Pilipinas Ilocos at mga kaingod nga mga area. Alas 9:12 sa aga sa aton sining nga Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Nakahanda na i-file sa mga adlaw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang unang batch sa mga kaso kriminal sa Office of the Ombudsman batok sa pinaka-opisyal sa ahensya kaba kontraktor nga may kahinabtanan sa ginakabig maanomalya nga flood control project. Sa kay Dizon, sabat ini sa naging direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga panabton ang mga yara sa likod sa mga ghost project kag substandard nga flood control work. Kip sa mga ginalauman nga pasagaan sang kaso ang pila ka mga empleyado kung pila ka mga opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office kag mga kontraktor nga Sanday Wawaw Builders, Sims Construction Trading kag St. Timothy Construction Corporation nga ginapalagyahan umano sa mag-asawa nga Diskaya. At man ang may kahilabtanan kag iban pa nga may kangtanan sa sining nga mga kontraktor. So iya katuyuan sa sining atikang na mapakita nga wala siyang ginasino ang gobyerno sa away kontra katiwalian. Samtang nag-upod ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP sa parawagon nga magtukod sa independent investigation
sa nakabig katiwalian sa mga flood control project sa gobyerno. Sa isa ka pastoral letter, ginainganyo sa mga bispo ang mga pumuluyo nga ipilit ang pagsapasakas ang kaso kriminal batok sa mga may kangtanan sa nakabig sistematiko nga pagtangawat sa pondo sa pungsod. Ginbatigos man sa bayani ang karon ng mga investigasyon sa Senado kag Kamara kung sa din mismo mga naga-imbestiga ang saman ang ginaimbestigaran. Pahayag sa mga obispo kaangay nga panganib sa kalalataan ang korupsyon. Kung nagalalawas suno sa ila ang baha bangod siyang ginakawat nga pondo, mas dako nga baha ang korupsyon nga nagalumos sa buwas damlag sang pungsod. Samtang ginpabutyag di Senate President Vicente Soto III na posible masampahan so kung mapasagaan sa reklamo sa Senate Ethics Committee ang mga senador na mapawatod-an nga nagabaton sang campaign donation halin sa mga kontraktor sang gobyerno. Ini kasunod sa pahayag sa Commission on Elections na may ara sila sa ginatanaw nga apat ka senatorial candidates sa itong 2022 elections na posible nagbaton sang donasyon halin sa government contractors. Sunod kay Soto, dapat bangin na mahinalungon ang mga kandidato ilabi na nga ginadumilian sang lahi ang pagbaton sang donasyon halin sa mga kumpanya nga may kontrata sa gobyerno. Pero hinatagan punto sang Senate President na dapat na-explikaron anay ang mga ini. Sa ginpamangkot, ginpabutang man ni Soto na grounds para sa isa ka ethics complaint na nasabit ka violation. Pero pinahanglan anay na may magpasakas ang formal na reklamo sa Senate Ethics Committee. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 EC sa aga. Sige po nagpamati mo sa pagpalagad sa programa Balita Issue kay Banpa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, hindi lamang national government ang nagabantay karon sa mga infrastructure project nga ginapatuman may kangtanan sa mga problema sa pagbaha diri sa aton nga pungsod, diri sa local government, particularly sa syudad Mabiyan. Saman sa ginahatagan igtalupangod sa aton nga Iloilo City Council ang koordinasyon sa DPWH sa city government sa pagpatuman sa ilang nga mga proyekto. May kangtanan diri nagpasar sa isa ka resolusyon si Councilor Johnny Yang angot sa koordinasyon sa DPWH, particularly sa CDO, sa city government antes magpatuman sa ilang mga proyekto. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, check naton ang live report ni Jenel Bacray. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Good morning, Jake. Nagpasar sang resolusyon si City Councilor Johnny Yang. May kangtanan ini sa panawagan sa Department of Public Works and Highways sa pagsunod sa patakaran sa lokal nga panguluhan bago umpisahan ang mga proyekto nga ila siniya ginapatuman sa syudad sa Iloilo. Natalupang dan suno kay Councilor Yang sa sining privilege speech nga madamo sa mga proyekto sa syudad sa Iloilo nga padayon ng konstruksyon na pisar nga kulang sa mga requirements. Ang ginatumod rin ni City Councilor Johnny Yang ang mga national funded projects sa infrastructures subong man sa mga flood control projects diri sa may syudad sa Iloilo. Sa iya privilege speech suno kay Yang nga dapat ang DPWH mag-comply sa kinahanglanon nga mga permits bago ang proyekto. Ini ginaprubahan sa aton siniyang katapo sa City Council sa bahin sa aton sining sesyon no sang sangguniang panlungsod gapon. Pamatian ta ang kabahin sa pagpahayag ni City Councilor Johnny Yang sa iyang privilege speech. Of the Committee on Engineering and Public Works in 2022, I have repeatedly
encountered the practice of the Department of Public Works and Highways undertaking construction projects within Iloilo City without first securing the required building permits from the office of the building official. This is not a new matter. In fact, during the several of our committee hearings, I have clearly stated on record that DPWH must secure the necessary permits before starting construction. This is not merely my personal position. It is a requirement under the National Building Code of the Philippines, Presidential Decree number 1096, which applies equally to public and private projects alike. And yet, despite this discussion and official advisories, we continue to see projects proceeding without compliance. Madam Presiding Officers, this requirement is not a bureaucratic obstacle. It is a safeguard, a way to ensure that every structure built in our city has undergone proper technical evaluation for structural integrity, safety, zoning compliance, and environmental soundness. Allowing projects to proceed without these permits put public safety at risk as no independent technical review is assured. Undermines accountability since there is no verification that standards are met, and sets a dangerous precedent that certain agencies can bypass procedures that all others are bound to follow. It must also emphasize that the Office of the Building Official has very limited reports in this situation. When private contractors and developers can be penalized and financially for the late applications of building permits, the same cannot be said of government projects. This is because national and local government projects are exempted from paying building permits, fees, and the almost penalties for the late application are based on a percentage of building permit fee. Thus, when the DPWH or its contractors delay compliance, they also cannot impose financial penalties to compel the immediate adherence. Nabatian Jeep si Our city government Councilor Johnny Yang, ang chairman sa Committee on Engineering and Infrastructure sa siyudad sa Iloilo. Sa sini nga resolusyon naging pasar kahapon nga tigin aprubahan man sang mayoriya sang aton sinisangguliang panglungsod nga nagapangabay sa aton siniyang DPWH nga mag-submit nga mag-comply sang requirements sang aton siniyang nga lokal nga panguluhan na jeep, no? Kaya madamo ang ilan na diskubrihan nga mga projects nga daw sige ongoing sa Japon bisan nga hindi kompleto ang mga permits ni Jeep. Ay, dyan na-clarify na lang, no, we mentioned majority na nag-approve sa sini. May mga nagbalabag man sa siniyang plano ni Councilor Jariang. Wala man gid sa silingan na malabag pero may mga ginpamangkot lang. Una-una bisan si Majority Floor Leader Rex Sarabia nagambal nga silingya daw contractor ang naga-pa-apply sina, no? Naga-proseso sa mga permits usually, no? Pero tikit hindi man madula nga may DPWH gid. Dapat nga sundon ini, no, sang aton sini ang proseso kay may ginbasihan si Councilor Johnny Yang nga hindi pwede wala sing koordinasyon, wala sang clearance from LGU ang isa ka proyekto nga pag-aumpisahan. So nga hindi niya pagsundon kay may basihan ini nga rekomendasyon, may status siya nga layi nga dapat may may coordination from LGU, no? Ilisensya mo gid ang imong proyekto private man ina nga project o kon government may arasing mga clearances kag requirements
ang aton siniyang lokal nga pangaluhan, Jay. Gagabay nga pinagi sa sining plano no masaling naton nga gasalanto ba na ang plano man sang syudad kag sa aton sining national government kiti kung may mga earlier plan gali ang city government without knowing may ara na sa existing o kung ginapatuman karon ang aton nga CTD o kung DPWH do mabutang man sa ital-ital ang aton sining nga syudad. So far approve ini sa aton nga mayoriya kag ang Office of the Building Official nag-uumpisa na subong sa pag-audit, pa-audit sila mo part ng resolution na chikon nila tanan ang mga projects ngayon especially ang mga wala sang permit. Na yun. Maraming salamat Jen sa imong balita. Amo naman ito natin nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:24 na sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagan sa programa Balita Isyu Kagiban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pabiyan sa atong pagpanumbalik dugang mga balita aton bantayan kag hibaluon pagkatapos lamang sa pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags. Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging magigingay. Kung gusto niyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magandang parada ng Sinulog. Pinaniniwala ang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang init! Kahit anong gawin ko, ang init-init pa rin. Naka-number 3 na electric fan at lahat. Oh yeah!
spicy. Parang pugo naman sa loob nito. Ito ang sikretong malupit. Kaya cool ka lang. Pwede palamigin ang inyong mga kwarto sa simpleng pagbukas ng mga bintana. Ngunit gumamit ng kurtina upang harangan ang mainit na sinag ng araw. Ang mga electric fan, ilagay naman din kung saan malapit ang bintana para mas umikot ang bagong hangin sa loob. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Hay, presko parang pantropiko. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga sa gihapon, nagpamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa iban pa naton nga Balita Nasyonal. Ginadusuman ni Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang House Bill 4380 o kon Blockchain the Budget Act. Katuyuan sini nga mabutang sa blockchain ledger ang bug-os nga national fund o kon national budget sang pungsod. Pinagi isang sining makabago nga teknolohiya, maging permanente na ang pagba-record sa kada transaksyon na hindi na kailangan baguhon o kung ilabtan na. Pinahagi sini mas maging maatag kag mabantayan sang publiko, watchdog groups kag mga lawmakers kung diin nagakadto ang kada piso nga pondo sang aton pungsod. Iyon nga mangin lahi, mangin labing una ang Pilipinas
sa paggamit sa blockchain technology para sa open budget governance. Tinatagan punto ni Benitez, ini ang tikaang patok sa korupsyon para sa mas mapag-on nga pagparabat ug para matagan sang maathag nga access ang mga pumuluyo sa paggastos sang gobyerno. Ni isa man kaangay nga hagda naginduso ni Senador Bam Aquino sa Senado. And speaking of this blockchain, the budget bill, sakto sa Senate Bill number 1330, naging file ni Senador Bam Aquino. Natuyuan sini nga mabutang ang national budget sa blockchain technology sa diin ang tanan nga mga records ang matipon nagmatago bilang isa ka digital public assets kung DPA. And kangay ni Congressman Javi Benitez katuyuan sini na masigurado nga ang kada piso sang aton sini nga public funds ang traceable, transparent, auditable, kag accessible sa mga citizen. Kag sa idalom sang sining blockchain, ang ining proseso mga biyan. Pagasiguro nga ang data integrity kag bangin tamper-proof record. Pero sa isa ka multinational consulting firm nga McKinsey & Company, iyon nga may data sa blockchain ang mahulag mga biyan o kung mahilabtan ang transaction records ini stored in a block and encrypted with unchangeable hashes. Panibagong block are then added on top of the old ones instead of replacing them, creating a clear record of all past changes. In the context of national budget, nagahatag mga biyan sa isa ka perfect nga audit rate. Ano ba na mga lauman nga mga benepisyo tiyon nga mangin layi ang ining paggamit sa blockchain technology para sa national budget. Nakip na rin mga biyan ang mas mapag-on nga pagsalig, mas klaro nga traceability, mas madami nga seguridad, mas mataas nga efficiency, kag self-executing transaction. Bantayan nato mga biyan kung ano ang mga developments ng sining blockchain technology to be used sa aton sining national budget. And we will also try our best mga biyan nga makapangita sa resource speaker na makapaintindi sa aton sa katuyuan sa sining blockchain technology and how will it improve sa aton siniyang budget processes. Kaya masigurado nga ang aton kada piso nagakadtugid sa husto nga mga kaladuan. Alas 9:37 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa iban pang balita nasyonal. Giningganyo sa Department of Health kung DOH ang pagpabaskog sang peer support groups bilang armas kontra sa suicide kag problema sa mental health sang mga pamatan-un. Ilonsar na sang DOH ang peer support groups playbook sa 50 ka provincial kag citywide health systems. Kalagat diri ang paghanas para sa mga peer facilitators kag mga materyales nga magabukas sang hilway nga espasyo para sa mga pamatan-un nga nagakinahanglan sang kaistorya kag suporta. Suno sa pagpanalawsaw sang DOH, duha sa kada 3 ka pamatan-un nga Pilipino ang bukas sa pagpangayo sang bulig, pamatuod nga handa sila
nga magpakig-istorya kag magpakig-binaligay para sa ila sining nga ikayong lawas, particularly sa ilang nga mental health. Inatagan puntos ang DOH nga pinaagi man sa sining peer support groups mas mangin inklusibo, alalangay kag handa nga magbaton ang komunidad para mapahalungan ang kada kabuhi. Samtang si Banta nga balita, din pa siguro sa Land Transportation Office ng LTO nga padayon ini nga magapakigbulig sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o kon PNP-ACG para malikawan ang pagbaliga sa peke nga driver's license. Kasunod ini isang pagka-aresto sa duha ka suspect nga nadakpan nga nagaubra sa mga peke nga ID kag lisensya sa Valenzuela City. Sino kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza. Hindi mag-untat ang ahensya sa pagpagita sa mga individual sa likod sa illegal nga pag-ubra sa driver's license kag iban pa nga mga government-issued ID. Dugang pa ni Asset Mendoza, aga-survey man ining pahanumdom sa tanan na ang paggamit kapag ubra sa mga peking ID ang hindi trastanto allowed kag wala gid ginakonsinte sa ang ila sining opisina. Nasunod sinigin pa siguro man sang LTO nga tun-an nila ang pagpabaskog sang security feature sang lisensya kag para hindi na madasig nga ma-trace o kung ma-ilog sang mga nagaubra sang peke nga ID. Dapat lang ha, sayang ini nga problema maaksyonan sa kadamo subong sa mga nagaluntan nga aksidente sa dalan. Ang ining driver's license ay isa sa mga measures naton to see to it nga ang mga nagadala sang salakyan, magadala sang motorsiklo o kung nagabiyahe sa dalan, may nagakaigo nga training kag nakahibalo sa mga basic signages kag mga basic nga mga rules sa paggamit sa naton sini nga mga dalanon. Kung may ara sa nakalusot gamit ang mga peke nga ID, how can we expect nga ini nga problema sa mga asud-asud nga aksidente sa dalanon ang mahatagan isang solusyon? So kabay ha, ang ining buluhaton sa mga nagkaladakpan nga nagaubra sa ang peke nga mga driver's license ang hindi pagpamarisan. We are looking forward nga madakpan man sa iban pa nga operatiba ang iban pa nga nagaubra sang sining peke nga mga lisensya. Alas 9:41 na sa aga, sa gihapon nagapamatika mo sa pagparagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Kina-congratulate naton ang duha ka national winner sang Gawad Dangal ng Bayan sa Gawad Lingkod Bayani nga isa ka paindis-indis sang aton sining Civil Service Commission kadungan sang pagsaulog sang Philippine Civil Service Anniversary. Ginhingad-lan nga Gawad Dangal ng Bayan 2025 national winner si Ma'am Jocelyn Guevero Garbosa, Master Teacher 1, Department of Education Schools Divisions Office of Capiz, Rojas Farm School sa Rojas, Capiz. Samtang Gawad Dangal ng Bayan 2025 national winner man si Cornelio Tikeyan Mabera sa ka-Administrative Aid 6 kag nagasabi nga driver sa Department of Science and Technology Region 6, La Paz, Iloilo City. Congratulations gid Sir Corne kag kay Ma'am Jocelyn kabay ang inyo sining mga istorya bilang mga natatanging Gawad Dangal o kung Gawad Dangal ang Bayan winners ang mangin inspirasyon gid sa iban pa nga mga empleyado kag opisyal sa gobyerno. Subong madamo sa mga ginakaulamiran nga issue ang bilang ka mga empleyado kag opisyal sa gobyerno
May your story be an eye-opener, hindi tanan ang madamo pa sang mga empleyado sa gobyerno ang nagaobra labaw sa igila ginalauman. May this inspire the youth na nagatuyo nga mag-apply sa aton sining mga government officers to work harder and to work beyond what is expected. Alas 9:43 sa aga, sa iban paraton nga balita. Subong adlaw mga biyanha sa Setyembre 11. Iwaton ang third quarter national simultaneous earthquake drill. In cooperation with the Department of Interior and Local Government, Office of Civil Defense, kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno. Ang provincial government of Negros Occidental mga biyan mag-aobserba sa third quarter national simultaneous earthquake drill in cooperation with DILG Negros Occidental, Negros Occidental Police Provincial Office, and Bureau of Fire Protection subuman sa Philippine Red Cross Negros Occidental. Ang nasambit nga third quarter national simultaneous earthquake drill iwaton mga biyan alas 4 karon sa hapon sa provincial capital Bacolod City. Inatagman sa aton sining provincial government of Negros Occidental nga ini isa lamang ka earthquake drill. May mabatian nga matunog ng mga sirena kag mga alarm, hindi dapat nga magkabalaka. This is not a real emergency but only a drill. Samtang nauman sa Setyembre 15 to 20 ang mga seryes ang aktibidad naging preparar sa Negros Occidental Tourism Division para sa karon nga tuig nga selebrasyon sa Negros Occidental Provincial Tourism Week. Ang sambit nga aktibidad mga biyan may tema nga tourism and sustainable transformation. Game sa mga aktibidad nga lauman hiwaton sa Setyembre 15 mga biyan ang Thanksgiving Mass Grand Opening Ceremony. Nagsugod ban sa Setyembre 15 hiwaton ang Tourism Trade Fair. Sa September 15 hiwaton man ang Tourism Quiz. Sa Setyembre 16 ang Tour Guide Competition. Sa Setyembre 16 tugtog 20 ang School Hour Tourism Show. Sa Setyembre 19 ang Tourism Appreciation Hike. Kag sa Setyembre 20 ang Closing and Awarding Ceremony. Samtang ging sa ulog sa Negros Occidental ang ika-80 nga Negros Island Victory Day. Ang nasabit nga komemorasyon ang ginpangunahan ng Governor Bong Lacson together with Vice Governor Jose Benito Alonso nagiban pa nga mga opisyal sa Negros Occidental. Ang 80th Negros Island Victory Day may tema nga Victory and Valor honoring 80 years of freedom and sacrifice. Program nagsugod si Second Ref Laying Ceremony nga ginsundan sang 21 gun salute followed by the flag raising rites kag commemorative program. Ang tuigang aktibidad nagadumdum abiyan sa liberation sang probinsya iyon sang World War II. Ini ang gintambungan sa mga Veterans Federation of the Philippines Negros Occidental Chapter, Philippine Veterans Affairs Office, national government agencies, non-government organization, kag capital employees. Nagdugang man sa paghatag duag sa samit nga aktibidad
ang teatro bukal sang Murcia National High School nga nag-perform sa isa ka historical play. Sa iya sining nga mensahe, kilala ni Governor Lacson ang post-World War II district commanders, retired officers sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police. Pero sa gobernador, ang ilang serbisyo kag delegasyon ang nagdala sang ligasiya. Nagpasiguro nga ang peace and freedom naging pakig-away sang aton nga mga kamalaman are preserved and safeguarded para sa mga future generation. Samtang balita naman halin sa aton Kapitolyo, ang balay pagbago kon Bahay Pag-asa, isa ka 24-hour child caring institution sa Iloilo Provincial Government, ang nalakip mga biyan sa top 5 finalists para sa national search for Bahay Pag-asa Good Practices ng Juvenile Justice and Welfare Council o kung JJWC. JJWC National Awards Committee Technical Working Group na nagahiwat mga biyan sa ila sining on-site validation sa balay pagbago halin sa September 10 tugtog sa adlaw sang Sabado September 13. Sila nag-courtesy visit man sa provincial administrator ginabugosan na day Rubella Ungbit, ang ila sining team leader, Camille Rose Ignacio, Ana Carla Villanueva, Lonelyn Bonifacio kag Attorney Janica Paragados, ika naman sa Department of Education. Ang balay pagbago naghatag sang short-term residential care para sa mga male children in conflict with the law. Nagaedad 15 pasaka pero mas marabo sa 18 anyos. Nagahulat sa ila sining court disposition sa ilang mga kaso kung pagsaylo sa ibang ahensya sang gobyerno. Ininagatan niya mabiyan sa pila ka mga programa kag serbisyo kangay sang case management, family-based services, home life and health services, ecumenical and interfaith programs, developmental services, livelihood and entrepreneurial program, educational services, psychosocial services, and recreation and other cultural activities. We are looking forward din sa success sang balay pagbago sang Iloilo Provincial Government as it vie for the title mga biyan. Pangin nagdaog sa search for balay or Bahay Pag-asa Good Practices. Alas 9:51 sa agaw ay nakita sa oras kinabilin sa aton sining pagpangalagad. Dili lamang ko tumatong edisyon subong adlaw sang Huwebes, Setyembre 11, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalagad, JP Herbas. Malamong nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.